Lahat tayo dumadaan sa mga sitwasyon na parang wala tayong control. Meeting na puno ng tension. Argument na umiinit. Conversation na parang ikaw ang naiipit. Social setting na pakiramdam mo ikaw ang pinakahina ang presence. At minsan mapapaisip ka, paano ba nila nagagawa yon? Bakit may mga tao na kahit hindi sila sumisigaw, sila ang may authority? Bakit may mga taong kahit tahimik, sila ang nasusunod? Bakit may mga taong kayang i-shift ang buong energy ng room sa isang salita lang? Hindi ito magic. Hindi ito swerte. Psychology ito. Ang totoo, ang control ay hindi tungkol sa pagiging dominante o manipulative. Hindi ito tungkol sa pananakot o panlalamang. Ang tunay na control ay ang kakayahang kontrolin ang sarili mo, ang emosyon mo, ang body language mo, ang tone mo, at ang paraan ng pag-frame mo ng sitwasyon. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, mas madali mong makokontrol ang direksyon ng kahit anong interaction. Sa bawat conversation, may invisible battle. Sino ang mas kalmado? Sino ang mas composed? Sino ang mas strategic magsalita? Sino ang hindi madaling matrigger? At kadalasan, ang pinakakalmado ang pinakamakapangyarihan. Maraming tao ang nawawalan ng control dahil mabilis mag-react emotionally, natatakot sa awkward silence, nag-o-over-explain, naghahabol ng approval. Pero kapag naintindihan mo ang psychological dynamics ng interaction, pwede mong baguhin ang takbo ng usapan nang hindi mo kailangang makipagsigawan o makipag-away. Sa video ko na slide po natin ang psychology hacks na makakatulong sa'yo para makontrol ang kahit anong situation. Sa trabaho, sa relasyon, sa negotiation, o kahit sa social setting. Hindi para manipulahin ang tao, hindi para manlamang, kundi para maging mas confident, mas composed, mas strategic, at mas in control. Tandaan mo ito, ang tunay na power ay hindi nasa pinakamalakas magsalita. Nasa taong marunong mag-control ng sarili niya. Handa ka na bang matutunan kung paano i-shift ang energy ng kahit anong situation pabor sa'yo? Number 1, master your emotional state first. Bags mo kontrolin ang sitwasyon, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Ito ang pinaka-foundation ng lahat. Kung hindi mo kontrolado ang emosyon mo, hindi mo makokontrol ang kahit anong interaction. Ibang ito napaka-importante. Sa kahit anong situation, meeting, argument, negotiation, may invisible tension. At ang unang taong naiinis, na-pressure, nagpanic, naging defensive, siya ang nawawalan ng control. Emotions are contagious. Kapag kalmado ka, bumababa ang intensity ng room. Kapag reactive ka, tumataas ang chaos. A practical hack? The 3-second rule. Kapag may nagsabi ng bagay na nakaka-trigger, huminga ng malalim. I-relax ang panga at balikat. Mag-pause ng 3 segundo bago sumagot. Ang simpleng pause na ito ay nagbibigay sa'yo ng control. Nagpapakita ng composure. Nagpaparamdam sa iba na hindi ka nila kayang i-rattle. Example, someone says, parang mali yata ang ginawa mo. Reactive response. Hindi Ganito kasi yon. Controlled response. Pause. Explain what you mean. Big difference. Psychological truth. Ang mas kalmadong tao ang mas perceived na. Mas confident. Mas intelligent. Mais dominant. Hindi kailangan malakas ang boses. Kailangan steady ang presence. Key insight. Control is not about controlling others. It's about controlling your internal state first. Kapag stable ang emosyon mo, kahit magulo ang paligid, ikaw ang sentro ng kontrol. Number 2, control your body language. Bago ka pa magsalita, nagsasalita na ang katawan mo. Sa psychology, mahigit kalahati ng communication ay non-verbal. Ibig sabihin, ang posture, eye contact, at movements mo ang unang nagsiset kung sino ang may control sa situation. So bakit ito powerful? Kapag nakayuko ka, mabilis ang galaw. Iwas ang eye contact, fidgeting ka ng fidgeting. Nagbibigay ito ng signal na anxious to defensive. Unsure. Pero kapag relaxed ang shoulders, mabagal at controlled ang movements, steady ang eye contact, still ang katawan, nagbibigay ito ng signal na confident, composed, in control. People respond to presence before words. Practical hack, slow down everything. Kapag tense ang situation, maglakad ng mas mabagal, umupo ng steady, huwag magmadali magsalita. Panatilihing grounded ang paa sa sahig. Slow movements, psychological dominance. Ang taong hindi nagmamadali ay perceived na hindi pressured. Example, sa meeting, Person A, mabilis magsalita, galaw ng galaw, halatang tense. Person B, tahimik, steady, minimal movement, direct eye contact. Kahit pareho silang may idea, mas pakikinggan si Person B. Why? Because calm body language signals authority. Key insight. Kung gusto mong makontrol ang situation, simulan mo sa katawan mo.
Kapag composed ang katawan mo, susunod ang boses mo, susunod ang isip mo, at susunod ang energy ng room. Number 3. Control your voice and use silence. Kung ang body language ang foundation, ang boses mo ang weapon. Sa psychology, ang tone at pacing ng boses ay mas may impact kaysa sa actual words na sinasabi mo. Bakit ito critical? Kapag mabilis ka magsalita, mataas ang pitch ng boses mo, parang nagmamadali ka, nagbibigay ito ng signal na nervous to defensive, seeking approval. Pero kapag mabagal ang pacing, mas mababa at steady ang tone, may intentional pauses. Nagbibigay ito ng signal na calm, confident, in control. Ang taong hindi nagmamadali magsalita ay perceived na may authority. At the 20% rule. Kapag nasa tense situation ka, magsalita ng 20% slower kaysa normal, ibahagyang ibaba ang tone ng boses. Mag-pause bago sumagot. Ang pause ay power move. Silence creates tension. At ang taong comfortable sa silence ang may control. The example, someone challenges you. Sigurado ka ba dyan? Weak response. Oo naman. Kasi controlled response. Pause. Eye contact. Yes, I'm sure. Short, calm, final. Talk important hack, don't fill the silence. Kapag may awkward silence pagkatapos mong magsalita, huwag mo itong punuan. Maraming tao ang napapa-over-explain dahil uncomfortable sila sa silence. Pero tandaan mo, the one who talks more usually gives up more power. Key insight. Control is not loud. Control is steady. Kapag kontrolado mo ang boses mo at hindi ka takot sa katahimikan, kahit hindi ka pinakamalakas magsalita, ikaw ang pinakaramdam. Number 4. Control the frame of the situation. Sa bawat interaction, may tinatawag na frame. Ito ang perspective o interpretation ng nangyayari. Ang taong kumukontrol sa frame, siya ang kumukontrol sa direksyon ng usapan. Ano ang frame control? Frame is kung paano tinitingnan ang situation. Halimbawa, instead of, sorry, nalate ako. Try, thank you for waiting. Pareho ang context. Pero magkaiba ang frame. Una, defensive. Pangalawa, confident at appreciative. Upaan niyo kontrolin ang frame. Don't accept negative labels. Kapag may nagsabi, ang sensitive mo naman, huwag agad i-accept. Instead, I value respect. That's not being sensitive. Nireframe mo ang narrative. A shift from problem to solution. Kapag puro problema ang focus, instead of, ang daming mali, say, here's what we can improve. Ikaw ang nag-set ng direction. To stay outcome focused. Kapag may nag-a-attack personally, instead of defending, hindi ako ganun. Try. Let's focus on the goal. Frame shift. From emotion to solution. The example, someone says, hindi ka naman expert dyan. Weak reaction. Oh, pero nag-aral naman ako. Strong frame control. Experience speaks louder than titles. Short, confident, reframed. Psychological truth. People subconsciously follow the strongest frame in the room. Kapag hindi mo kinokontrol ang narrative, may ibang gagawa nito para sa'yo. Key insight. Control is not forcing people. It's guiding perception. Kapag kaya mong baguhin ang perspective ng usapan, kaya mong baguhin ang takbo ng situation. Number 5. Ask strategic questions to regain control. Kapag pakiramdam mo nawawala ang control sa usapan, huwag kang agad mag-defend. Magtanong ka. Sa psychology, ang taong nagtatanong ang kadalasang may control ng direction ng conversation. So bakit ito powerful? Kapag ikaw ang nag-e-explain, ikaw ang nasa pressure. Kapag ikaw ang nagtatanong, sila ang nasa pressure. Questions. Shift focus. Buy you time. Expose weak arguments. Redirect the conversation. Powerful question examples. Instead of defending, hindi ako mali. Ask, what specifically do you mean? Based on what? What outcome are you looking for? How would you handle it differently? Ngayon sila ang kailangang mag-isip. As example scenario. Someone says, parang hindi effective yung plan mo. Weak reaction. Effective too kasi strategic response. Which part do you think needs improvement? Biglang na shift ang energy. Secret advantage. Most people speak emotionally. Few people think strategically. Kapag kalmado kang nagtatanong, nagmumukha kang composed, analytical, confident, and people follow confident thinkers. Key insight. The one who asks questions controls the flow. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Kailangan mo lang ikontrol ang direksyon ng usapan. Number 6. Master emotional detachment in high-tension situations. Kapag umiinit ang usapan, karamihan sa tao nagiging reactive. At kung sino ang pinaka-reactive, siya ang nawawalan ng control.
Si emotional detachment is strategic power. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaang kontrolin ng emosyon ang decisions mo. So bakit ito powerful? Sa tense situation, emotional person, predictable. Detached person, unreadable. At ang unreadable ang mas mahirap kontrolin. Kapag alam nilang hindi ka nila matrigger, nawawala ang psychological leverage nila. Practical technique, observer mode. Kapag may confrontation, imagine mo na nanonood ka lang ng eksena. I-observe mo ang tone nila, body language nila. Huwag mong i-absorb agad ang words nila personally. Shift from, inaatake ako, to, interesting, ganito siya mag-react. That mental shift reduces emotional charge instantly. Example, someone says, ang incompetent mo naman. Reactive, ha? Ikaw nga. Detached, calm eye contact. Let's keep this professional. Short, neutral, controlled. Important reminder. Ang goal mo ay hindi manalo sa emosyon. Ang goal mo ay manatiling stable habang sila ang nagiging unstable. In most conflicts, the calmer person automatically appears stronger. Key insight. Kapag kaya mong kontrolin ang emotional temperature mo, kaya mong kontrolin ang psychological temperature ng room. Calmness is quiet dominance. Number 7. Use strategic pauses and silence to your advantage. Isa sa pinaka-underrated psychology hacks? A silence. Karamihan sa tao takot sa katahimikan. Kaya kapag may pause sa usapan, napapa-over-explain sila, napapa-justify, o napapasobra ang salita. At doon sila nawawalan ng kontrol. Bakit malakas ang silence? Silence creates psychological pressure. Ang taong comfortable sa silence, mukhang confident, mukhang hindi pressured, mukhang in control. Ang taong nagmamadaling punuan ng silence, mukhang anxious, mukhang defensive, mukhang naghahanap ng approval. The strategic pause technique. Kapag may nagsabi ng challenge o criticism, maintain eye contact. Pause for 2-4 seconds. Then respond calmly. Example, sigurado ka ba diyan? Instead of reacting agad, pause, steady look. Yes, that pause increases the weight of your words. Another power move, speak then stop. Kapag nagbigay ka ng statement, this is the direction we're taking. Stop talking. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang i-justify agad. Let them respond. The more you talk after your point, the more power you give away. Secret psychological effect. Silence makes the other person think, ano iniisip niya? Confident ba siya? May alam ba siya na wala ako? Mystery increases perceived authority. Key insight. The one who controls silence controls tension. And the one who controls tension controls the situation. Hindi lahat ng power nasa salita. Minsan nasa katahimikan. Number 8. Build instant authority through presence. May mga taong pagpasok pa lang sa kwarto, ramdam mo na agad ang presence nila. Hindi sila maingay, hindi sila aggressive, pero may natural na authority. Ang tawag dito, commanding presence. At good news, pwede itong ma-develop. Ano ang presence? Presence is the combination of posture, eye contact, energy, stillness, confidence. Ito ang overall impression mo bago ka pa magsalita. The stillness hack. Most people, masyadong magalaw, masyadong reactive, masyadong expressive. Powerful people, minimal movement, controlled gestures, calm face. Stillness signals confidence. Emotional control, a high status. Kapag hindi ka restless, mukhang hindi ka pressured. Sa eye contact rule, hold eye contact 3 to 5 seconds habang nagsasalita. Huwag iwas agad kapag may tension. Huwag din titig na aggressive. Steady, relaxed, controlled. Eye contact without fear are authority. The energy check. Tanungin mo sarili mo bago pumasok sa situation. Relaxed ba ang shoulders ko? Mabagal ba ang galaw ko? Controlled ba ang breathing ko? Your nervous system sets the tone of the room. Kung kalmado ka, bababa ang tension ng iba. Kung anxious ka, tataas ang energy ng room. The key insight. Authority is not volume. It's stability. Kapag steady ang katawan, steady ang boses, at steady ang energy mo, natural na susunod ang attention sa'yo. Number 9. Redirect negative energy without escalating. Sa kahit anong tense situation, may mga tao or circumstance na nagdadala ng negative energy. Criticism, sarcasm, provocation, complaints. Ang natural instinct ng karamihan, react emotionally. Pero sa psychology ng control, ang pinakamalakas na move ay redirecting energy without escalation. At bakit ito powerful? Kapag reactive ka, tumataas ang tension, nawawala ang focus mo, nagkakaroon ng argument na hindi productive. Kapag redirected mo calmly, nababalik sa solution-oriented approach, nawawala ang leverage ng negativity.
Ikaw ang perceived leader ng situation. Sa practical techniques, acknowledge without absorbing. Instead of, hindi tama iyan. Try, I hear your concern. Let's focus on what we can improve. Reframe the criticism. Instead of, bakit ganito ka? Say, let's figure out the best solution. Turn aggression into problem solving. Instead of matching anger with anger, tama ka, mahalaga ito. How can we fix it? Example, someone complains aggressively. Ang tagal ng ginawa mo dito, nakakainis. Reactive, hindi mo naiintindihan ang hirap nito. Redirected, thanks for pointing that out. Let's see how we can speed this up. Notice, calm tone, focused on solution, energy controlled. To key insight, negative energy can either drain you or be redirected to your advantage. Control is about turning tension into strategic influence, not fighting it head on. Number 10. Know when to exit the situation to maintain control. Ang ultimate psychology hack sa control ay minsan hindi sa pananatili sa laban. Kaya mo ring kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-alis. Yes, tama ang narinig mo. Hindi lahat ng control ay nasa confrontation o sa persuasion. Minsan, ang pinaka-powerful move ay hindi pumasok sa laro ng iba. At bakit ito effective? Kapag ang tao ay toxic, yung sitwasyon ay escalating, walang productive outcome. Ang pagpipilit ay nagdudulot lang ng stress at pagkontrol sa'yo. Ang taong kayang mag-exit ng maayos ay perceived na confident, emotionally mature, strategic, not easily manipulated. Sa practical techniques, have a pre-planned exit line. I need to step away. Let's continue later. I'll think about this and get back to you. Walk away calmly. Walang drama. Walang galit. Walang unnecessary explanation. Detach without burning bridges. You can leave the room, conversation, or meeting without escalating. As example scenario. Someone is pressuring you emotionally. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Reactive. Hindi! Hindi ka naman! Strategic exit. I need some time. We'll talk later. Then calmly walk away. Notice. Calmness maintained. Control retained. Emotional escalation avoided. To key insight. Control doesn't mean winning every argument. Control means protecting your energy, composure, and influence. Minsan ang pinakamakapangyarihang move ay hindi ang pagsagot, kundi ang pag-alam kung kailan titigil, alis at hindi pababayaan madrag sa drama. A takeaway, kapag natutunan mo ang lahat ng 10 psychology hacks na ito, master your emotional state, control your body language, control your voice and silence, control the frame, ask strategic questions, emotional detachment, use pauses and silence, build authority through presence, redirect negative energy, know when to exit. Magiging natural sa'yo ang pagiging composed, confident, at influential sa kahit anong sitwasyon. Ngayong natutunan mo na ang 10 psychology hacks para makontrol ang kahit anong situation, mahalagang tandaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa pagsasalita ng malakas o sa pananakot at manipulasyon. Ang tunay na control ay nagmumula sa loob mo, sa pag-manage ng sarili mong emosyon, body language, bosses, at perception. Kapag kaya mong i-master ang sarili mo, nagiging natural na ikaw ang dominant presence sa kahit anong environment. Maraming tao ang nawawalan ng control dahil sa stress, pressure, at takot. Madalas sila nag-o-overreact, nag-o-over-explain, o nagpapadala sa drama ng iba. Pero sa mga techniques na tinalakay natin, master your emotional state, manatiling kalmado sa pressure, control your body language, ipakita ang confidence bago ka pa magsalita, control your voice and silence. Ang tamang tono at pause ay nagbibigay ng dominance. Control the frame of the situation. Ikaw ang nagdidikta kung paano tinitingnan ng iba ang sitwasyon. Ask strategic questions. Ikaw ang nagkokontrol ng daloy ng conversation. Emotional detachment. Huwag hayaan na kontrolin ng emosyon ang desisyon mo. Use strategic pauses and silence. Katahimikan, sparse, leverage. Build authority through presence, steady. Energy at confident posture. Instant respect. Redirect negative energy. I-turn ang tension sa advantage mo. Know when to exit. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay lumayo at protektahan ang sarili. Important reminder, control is not about manipulating others. It's about influencing situations ethically, staying composed, and protecting your energy. Kapag consistent ka sa paggamit ng mga hacks na ito, ikaw ang natural leader, kahit hindi ka pinakamalakas magsalita. Ang susi ay simple, steady presence, calm mind, confident body, at strategic thinking. Kapag natutunan mong i-apply ito sa trabaho, relasyon, negotiation, o kahit simpleng social interactions, magiging unstoppable ka sa kahit anong sitwasyon. At tandaan,
Ang pinaka-powerful na control ay hindi nakikita sa salita lang. Nakikita ito sa katahimikan mo, composure mo, at sa paraan mo na hindi basta-basta madrag sa drama ng iba. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Marami pa tayong matutunan at aral about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.